Akala mo ba na ang mga alaala, masaya man o masakit, ay laging kayamanan? Panoorin at pakinggan ang kwento, isang munting ibon ang naniwalang dapat dalhin ang bawat sandali ng kanyang buhay, hanggang isang araw, ang mga alaalang iyon ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Panoorin at tapusin ang kwento hanggang dulo. Sa isang malalim at tahimik na kabubatan, may nakatirang isang munting ibon. Makinang ang kanyang mga balahibo at busilak ang kanyang puso. Pero kakaiba siya sa lahat. Araw-araw, kahit anong makita, marinig o maramdaman niya, isinusulat niya ito sa isang maliit na bato. Masaya man o masakit, para sa kanya, bawat sandali ay mahalaga. Ang masasayang alaala ay nagbibigay ng ngiti, at ang masasakit ay isinusulat niya para tuluyang pakawalan. Araw-araw, pumipili siya ng bagong bato, inuukit niya rito ang kanyang nararamdaman gamit ang kanyang tuka. Tapos, maingat niya itong inilalagay sa isang maliit na supot na lagi niyang dala kahit saan siya lumipad. Sa simula, masaya siya, pakiramdam niya para siyang nag-ipon ng kayamanang emosyonal, alaala. Aral, tuwa, luha. Ang supot ay naging simbolo ng kanyang buhay. Pero habang lumilipas ang panahon, padami ng padami ang laman ng supot. Unti-unting bumigat, ang dating magaan niyang paglipad, naging mabagal. Naging mababa. Pero hindi niya ito napansin, tuloy pa rin siya sa pag-ipon ng alaala. Isang araw, may nakasalubong siyang matandang kuwago. Tinanong siya nito, bakit mo daladala ang supot na yan, munting ibon? Ngumiti ang ibon, nandyan ang buhay ko, bawat tuwa, bawat luha, bawat aral. Ngunit umiling ang kuwago, lumilipad ka pa ba sa ngayon? O pasan mo ang kahapon? Hindi siya nakasagot, lumipad siyang palayo, mabigat, pagod, at unti-unting nabibigatan ng hindi niya namamalayan. Lumipas ang mga linggo, ang supot. Ngayon ay puna, umaapaw at mabigat na. Hirap na siyang lumipad, masakit na ang kanyang mga pakpak. At sa isang gabing maulan, habang pilit siyang lumilipad para makahanap ng silungan, bumagsak siya. Ang mga batong minsan ay pinapahalagahan niya, ngayon ay siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Dumating muli ang kuwago, tahimik niyang tiningnan ang ibon na ngayoy di na gumagalaw. Mahinang bulong niya, ang mga alaala ay gabay lamang. Hindi pasan. Nakalimutan ng ibon kung paano mabuhay sa kasalukuyan. Pilit niyang dinala ang lahat, ang saya, ang lungkot, ang sakit, at sa huli. Hindi niya nakinaya. Ang buhay ay tungkol sa pagbitaw, pagpapatawad, pagpapalaya. Pagharap sa ngayon, hindi natin kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya nating gawing maganda ang kasalukuyan, kaya. Bitawan mo na, patawarin mo ang sarili mo, lumipad ka muli, habang ngayon may pag-asa, at habang magaan ang puso, kaya mong abutin ang langit. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong inspiring at makabuluhang kwento na tiyak tatama sa iyong puso. Pindutin mo na rin ang bell icon para ikaw ang unang makapanood ng susunod nating kwento. Salamat sa panonood at tandaan, ang buhay ay mas magaan kapag marunong tayong bumito sa nakaraan.